So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. And finally, i-introduce ko na po sa inyo ang first ever documentary ni Makagago What's Up Man sa mga influencers sa Philippines. And today is a very good day kung saan sisimulan po natin ang lahat ng ito sa the biggest streamer, the father of ML promotions in the Philippines. This is the rise and fall of Ako Si Doggy. Hello po mga guys! Andito po si Doji! Hello po mga guys! Si Doji po to. Guys, ito po si Doji ulit. Marami po sa akin nagtatanong kung paano daw po gumawa ng bagong account. Si Nazer Ignacio Molazehi, o mas kilalang Ako Si Doggy, ay isang Filipino gaming YouTuber, influencer, and at the same time, musician, na nagsimulang sumikat sa larong Mobile Legends. So the guy is a legend himself, mga kahombre ko. Isa po siya sa pioneer, sa nagtaguyod sa napakalaking business, sa napakalaking gaming platform na ML. Siya lang naman ang pinaka-pioneer. In short, the biggest promoter ng ML, Mobile Legends. Ang Mobile Legends ay isang sikat na laro way back 2018 up till now, may mga naglalaro pa rin. Lalo na't mas dumami ang players nito noong 2020 sa kadahilanan nagkaroon ng pandemic sa Pilipinas dahil sa COVID. With over 25 million monthly active users sa mga panahon na iyon sa Pilipinas, hindi maiwasan ng iba't ibang mga kababayan natin. Halos lahat po ay nagsimula ng gawa ng content ang larong ito. At isa na rin dito, ang legendary na si Doggy. Hello po mga guys! Andito po si Doji. Ipapakita ko po sa inyo paano po i-build si Clint. Ako si Doggy ay merong 8.1 million followers sa Facebook itself. Halatang halata na galing siya sa kasikatan. And this is one of his rises. Sa YouTube niya mga boss, 6.7 million subscribers mga boss. That's Doggy for you. And para malaman nyo kung gaano siya kabig, si MG ay 2.99 million subs lang. And Doggy has doubled it even more. Almost 7M siya. So imagine niyo how big this guy is. How big this guy was before. On March 2017, nagsimulang mag-upload si Doggy sa kanyang YouTube channel ng Mobile Legend content. Wow, humble beginnings, kumbaga mga boss. Tulad ng mga tips and tricks o gameplays niya, mapapansin pa natin na ang mga videos niya ay may mga aso sa gilid which portrays his character na ang pangalan ay Doji, mga boss. Hello po mga guys! Si Doji po to. Si Doji to. Andito po si Doji. Si Doji po to. Dumating din sa punto na napansin ng iba't ibang mga content creator ng Mobile Legend na mas marami ang views sa Facebook, lalo na't pagdating sa pag-livestream nito. At isa ito sa mga ginawa at tinuunan ng pansin ni Doggy na dumating sa punto na nagkaroon ito ng milyon-milyon views. To the point, mga kahombre ko, na ito po si Doggy, naggagawa sila ng hype sa loob ng kanilang circle upang magkaroon ng viewership sa kanyang ginagawa na laro. Yung work niya, yung work ethic ni Doggy was crazy. Plus, at the same time, talagang nasa likod niya, binibit-bit niya po sa likod niya yung buong ML community. Kasi talagang pinapahype niya ng matindi. In fact, dito nabuo yung trash talkan. Siyempre, para pagdating po ng tournament nila o maglalaban sila, maraming nanonood, di ba? Kung gusto mong panuurin ka, kailangan ng entertainment factor. Entertainment is the key to success. And that key, malaking susi ang hawak ni Doggy dyan, mga boss. Because he is the biggest
entertainer sa mundo ng gaming world sa Pilipinas. Sa panahong 2018 ay nabuo ang isang competitive esports league sa Mobile Legends na tinatawag na MPL o Mobile Legends Professional League, kung saan ay mas lalo nag-boost sa pangalan ni Doggy dahil nakatungtong siya bilang isang player at shoutcaster sa professional stage na ito. Kung maaalala nyo lahat mga boss, isa ito sa motibo kung bakit si Doggy ay hindi nakalaro sa Battle of the YouTubers. Kasi nga, bawal as a professional ang sugal. Bawal yan kasi meron silang professional title. Kaya he just couldn't play there. Kasi hindi siya professional league or may sugal din at the same time. Noong mga panahon na yon mga boss, mga kahombre ko, si Doggy po ay sobrang allergic sa sugal. Mapapansin natin later kung anong mangyayari, kung anong magiging ikot ng mundo ng ating bida na si Doggy. Sa panahon na ito, si Doggy ay mas tinaguri ang father of ML. And yes, that was Prime Doggy. Prime Doggy is the father of ML. Kahit hindi siya magaling or what, but he is the hype god of ML world. Pagdating sa bansang Pilipinas, obviously. Sa kadahilanang siya ang isa sa mga naunang influencers at successful na influencers na nagtaguyod o nag-introduce sa milyong-milyong mga Filipino ng larong ito. Noong panahon na ito, mga kahombre ko, si Doggy was crazy, man. He was the man. The man was buying everything he wanted to. The man was the guy. He was the greatest nung panahon na to, mga kahombre ko. Even ako, nakakauwi ko lang sa Pinas, I was looking up to this guy because he was the man. He was the legend himself, man. May mga insidente rin nangyari na nakapagbigay sikat pa kay Doggy. Tulad ng naging alitan at laban nila ni Marlo o mas kilalang Sanderford. Which somewhere down the line, parang inamin niya rin naman na nagpapasalamat siya kasi without Marlo, for sure, hindi puputok ng ganon ang kanyang karir. Iyan po, mga kahombre ko, ang isa sa mga bagay na hindi natin maiaalis kay Sanderford. Kahombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Sanderford, he will always be famous sa ating lahat. Everybody knows Marlo. Everybody knows Sanderford. Unfortunately, siya lang yung pinakamalas na vlogger sa buong Pilipinas. Siya lang yung napag-iwanan big time. And I feel bad for him. Kasi sobrang dami niya pong natulungan na vlogger. Isa na doon si Doggy para sumabog siya. At isa na rin ako doon para sumabog din ako. Eto, bago tayo magsimula, no, sa Battle of the YouTubers, gusto ko lang ipaalala sa tao na may mga influencer kong natulungan na pasikatin. Isa na doon si Doggy. Habang buhay, pinasalamatan kanya ulit, di ba? Sa isang banda, ako naman, nung nakilala ko si Marlo, sikat na ako. Pero, hindi ko sinabi to sa iyo kanina habang nag-uusap tayo off-cam. Gusto ko sabihin sa iyo on-cam na si Marlo talaga yung nagbigay sa akin sa second part ng karir ko ng kasikatan. Kung mapapansin nyo, well, isa sa mga pinakamalakas ko na upload is nung naka-live ako nung una namin pagtatagpo ni Marlo. Hindi hype yon or hindi scripted yon nung panahon na yon. Pero sa tingin ko, itong kay Doggy and Marlo was a bit scripted, di ba? Kasi nung panahon na to, si Marlo nasa Star Image, kung saan yung management ko back in the day. Yung trash talkan, scripted yon. Pero yung laban, hindi scripted yon, obviously. May naging laban din sila ni Chooks at naging laban nila din ni Wrecker. So, same po ang ginawang technique nitong si Doggy, which is yung hype. Mahalaga yon. Pero merong mas magaling, merong mas bulok gumawa ng hype. But Doggy was the hype god. He was that guy na lagi siyang kikinang sa mga hinahype niya na tao at situation, man. That's why he has kung ano man ang meron siya. Congratulations, Doggy. You won that. And actually, deserve mo yan. Dumating sa punto din ng karir ni Doggy na pinasok niya rin ang mundo ng vlogging. Alam naman nating lahat, walang nagre-remain ng the same. Kailangan nating mag-upgrade. Kailangan nating humanap ng ibang way para hindi tayo malapos. That's social media for you. And this is one of the thing na ginagawa ko ngayon.
That's why iba yung content ko. Ganyan po ang trabaho ng mga influencer. Hindi po pwedeng pare-parehas na menu or na pagkain ang ihahain mo. So tulad po ni Doggy, nag-try siyang mag-vlog. His vlog was life vlog, lifestyle vlog. So, sarili niyang buhay ang binablog niya. Kung saan, ang mga content niya ay tungkol, obviously, sa ganap sa kanyang buhay at iba't ibang related sa pag-hype na mga bagay o pag-flex niya sa kanyang mga kayamanan. Tulad ng pag-flex niya sa mga pera niya, pag-flex niya sa mga sports car niya, at mga naging bahay niya. Si Doggy, mga kahombre ko, kung maaalala nyo, actually nauna lang ata si Rance Kyle sa kanya. Kasi si Rance Kyle ata yung pinakaunang vlogger or YouTuber na nakabili ng Mustang. No? Pero after ni Rance Kyle, mga kahombre ko, si Doggy na po ang bumili ng kung ano-anong sports car. Challenger, Mustang, Corvette, at kung ano-ano pa, sari-sari pang mga sasakyan ang pinagbibili niya. No? Ang dami niya sasakyan talaga actually. Nagkaroon siya ng napakarangyang buhay, mga kahombre ko. Nakapagtayo din siya ng sarili niyang bootcamp. Pinaka-best sa lahat na nagawa niya was nakapagpagawa siya ng napakalaking bahay niya sa probinsya niya. Nahamak ni Doggy yung pag-flex, pagyayabang, pag-aangas, hanggang sa yung pag-aangas na yon, nadala niya rin sa pagiging rapper niya. Ayan, naging rapper din po. Lahat ng mahawakan niya was turning into gold at that moment. Sandogang, LGGM, man, everybody was saying this shit. This was the shit that time, mga kahombre ko. Baguhan na rapper to, hindi naman siya totoong rapper. So, he was making them numbers, man. And kita po natin dito na I was lucky enough na nagkaroon ako ng kanta kasama si Boss Jonah and ako si Doggy. Ginawa namin itong Bad Boys na to kasi this was a bit later na kasikatan. Siguro 1 year ng prime ni Doggy. Every year, dapat ang influencer ay nagdi-discover ng bago niyang pwedeng gawin. So, this was one of them. Yung tipong makipag-collab siya sa mga siraulong kupal noong mga panahon na yon. Yun kasi yung karakter ko dati. With Makagago Was Up Man and syempre Boss Jonah. We were literally the bad boys back in the day. So kami yung pinaka-villain nung panahon na yon. So nakisali dito si Doggy and the song went viral. After nito, mga kahombre ko, dito sa tingin ko nagsimula ang sad story. Kasi meron tayong rise, pero meron din tayong fall. Nagkaroon sila ng issue ni Chismis na nagtrending sa social media. Chismis is a very well-known personality, ex-girlfriend or partner ni Doggy with 1.81 million subscribers sa YouTube and 1 million, mga kahombre ko, followers sa Facebook. So, this person is very successful too. Ito po yung kasama ni Doggy from the start because they met each other sa Belgium. Before even it started to Doggy, ito po yung kasama ni Doggy. Sa hirap at nung nagkaroon siya ng ginhawa. Nagkaroon po siya ng issue na ginising daw po ni Doggy si Chismis at usap-usapan dito na ginising siya around 2 a.m. para lang sabihin daw ni Doggy na maghihiwalay na sila. That's one of his downfalls. Pagkatapos po niyan, issue over issue was overflowing Doggy's name. Kasi dito, maraming nagalit sa kanya. Alam nyo na yan, issue na yan, huwag na natin balikan. But this is the real downfall of Doggy. Sa panahong inalis na ang lockdown sa Pilipinas, karamihan sa mga tao ang nahinto sa paglalaro ng Mobile Legends. Sa kadahilan ng nagkabalikan sila sa kanilang iba't ibang mga gawain tulad ng pagpasok sa trabaho o sa eskwelahan. Naapektuhan nito ang mga active players ng ML at karamihan sa mga content creators ay umalis na rin dahil kasama rin sila sa naapektuhan dito. Noong August 27, naglabas si Doggy ng isang video entitled "Palaos na ba ang ML?" Palubog na ba ang Mobile Legends? That's the biggest question right now, guys. Para sa akin, andun na tayo. Okay? Padating na tayo dun. Hindi na siya lumilipad. Nag-shift ang mga content creator sa ML ng iba't ibang mga bagay. At isa na dito si Doggy na nag-shift na din. At nag-focus kung saan ay mananatiling maayos siya.
Sa simulang pagbagsak ng Mobile Legends, ay nahatak si Doggy kasama nito. Dahil dito ay naghabol si Doggy sa views in a way ng paggawa niya ng iba't ibang mga content. Pansin niyo yan lahat, di ba, mga kahombre ko? Hinahanap po ni Doggy sa YouTube channel niya yung lumang siya. Yung mga videos niya ngayon. He went back from the start. He's actually trying to find the golden age of Doggy. For me, he is making a huge mistake. Social media is a world kung saan, mga kahombre ko, ang bilis nilang makamove on. You need to move on with the pace of your viewers. Yung mga influencers na successful, yan yung mga influencers na continuously thinking of how can they adjust themselves sa kanilang mga content, on how can they add something new for their viewers to watch. At ayan po, mga kahombre ko, yung mali ni Doggy. In fact, you can see it from his views. Lately, hindi naaakma yung views niya sa subscribers niya. Super far. Pwede rin na nahanap niya yung old self niya, pero hindi na nilulunok ng mga viewers niya yung gano'n. Flexing and showing off sa social media world, mga kahombre ko, is done and dusted. Tapos na po yung age na yon. In fact, as you can see, even si Makagago, what's up, man? Hindi na ako nagfe-flex ng kung ano, maraming pera, malaking bahay, maraming kotse. Tapos na yon. And si Doggy po, binabalikan niya yon. And you can see that downfall in his views. Dahil dito, pumasok ang pag-shift niya sa isang laro na naging controversial for the past few months. Karamihan sa mga influencers ang nag-shift sa paggawa ng maayos na content. Papunta sa pag-promote ng sugal. Sugal, which ako ay nagpo-promote din naman. In fact, bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! Si Doggy, mga kahombre ko, ay nagsimulang pasukin ang mundo ng sugal. Nakita po natin na si Doggy is now one of the biggest promoter of illegal online casino sa platform ng Facebook. Si Doggy po, mga kahombre ko, ay isa sa mga major upset ng social media. Para kasi siyang si Juniboy. They are one of the biggest YouTubers in the Philippines. And now, you guys can see na sila po ang biggest user ng mga demo accounts ng online casino. Itinatanggi nila yan, pero I will never ever believe na yung binibigay sa kanilang talent fee, ipang-i-scatter nila. That's a lie. Hindi po possible yun. But anyway, hindi rin naman natin pwedeng masisi yung tao. Because as I told you, hindi siguro si Doggy nakasabay sa hangin at flow ng social media. That's why this is the price to pay. Walang choice kundi ang gumamit ng tinatawag na cheat code. And this is one of the fastest money that an influencer can have. Kung ikaw man ang nagkaroon ng ganitong chance, for sure, hindi mo to hihindihan. Iyan po yung isa sa mga biggest mistake ni Doggy. Kung ang iisipin natin is yung fame, tapos syempre yung pagmamahal sa kanya ng mga tao, iyan yon. Isa din po yan, kaya siya bumagsak ang viewers. Kasi nawalan din siya ng tinatawag na credibility. Ang mga tao ngayon sa social media are very, very intelligent people. So, hindi mo yan kayang bilug-bilugin, paikot-ikutin tulad dati. Ngayon, people takes things seriously. Lalo na kung yung sinasabi mo hindi nag-a-apply sa movement mo. Exactly tulad ng ginawa ni Doggy. Everybody saw this and everybody was disappointed. That's why more than half of his viewers went off of his ass. Dahil hindi na nila matanggap yung ganito. Ayaw na nilang manood sa taong nagpo-promote na sugal. And that's another downfall of us influencers.
Kasi nakabase lang kami sa tinatawag na trust ng tao sa'yo. Once na nawala yung trust na yon, it's over. You can call it a game. And magpalit ka na lang siguro ng pangalan sa SOCMED because that's the end. Ano mga kahombre ko? Ang moral ng rise and fall of Doggy. What is the better version of Doggy? His old self or the Doggy of this time? Doggy of this time ang answer ko, mga kahombre ko. Yung prime Doggy, which is yung old self niya, was just a kid. And a kid na hindi man lang nag-try mag-invest, mag-negosyo. He was just trying to spend everything para lang makapag-flex. Bakit ko nagustuhan yung new Doggy? Yung Doggy ngayon. Hindi man siya ganun ka-famous tulad dati. Pero pumasok na sa utak niya na he's a dad now. So he needs to provide sa anak niya at sa partner niya. So responsibility is there. Nung panahon na kasi yon, mga kahombre ko, wala naman yun. So now as you can see, even yung choice niya sa mga sasakyan niya ngayon is quite different. SUV, di ba? Although ganun pa rin, Lambo. Pero napapansin ko sa'yo, Doggy, personal kong comment, bro, para sa akin, mas bumaba ka pa ng konti. Kasi unfortunately, yung online casino is not forever. Wala na ako sa mundong yan, mga kahombre ko. Matagal na akong hindi nagpo-promote yan kasi hindi na ako tumatanggap ng online casino. Nasa online sabong na lang ako ngayon. Pero ang gusto kong sabihin sa'yo, Doggy, is this. Huwag kang magpalamon sa kinikita mo ngayon. I'm seeing you ngayon na nagbibili ka na naman ng mga big things mo tulad ng Lambo, ng ganito, ng ganyan. That's your life and that's your money. Pero para sa akin, Doggy, you should learn on investing your money first. Kasi that's the very, very important thing for an influencer. Kung gusto mong makontinue yung kayabangan, kaasbagan mo, di ba? Mayabang tayo, mahilig tayo mag-flex-flex ng mga gamit natin, di ba? Hindi siya mag-work out as what you're thinking. Invest more sa mga bagay na legitimate na may halaga. Suggestion ko lang sa'yo as a businessman, as an investor, because that will help your life. One love. Good fucking vibes. Maraming salamat. Sana suportahan nyo ito. Sana nagustuhan nyo.